Nang ang isang matandang babae ay naupo ng tahimik sa isang upuan malapit kay Douglas sa loob ng eroplano, ay isang hindi inaasahang insidente ang naganap. Isang kaganapan na makakapagdulot ng matinding kahihiyan sa matanda, lingid sa kanilang kaalaman na ang tadhana ay may inilaan pa para sa kanilang dalawa. Indikasyon na ang sitwasyon na yon ay hindi lamang ang huling pagkakataon na sila ay magkikita. Si Douglas ay pauwi noon sa kanilang lugar na kinalakhan para sa weekend. Kinagabihan ay nagawa niyang magsaya sa isang kasiyahan kasama ang kanyang matatagal ng kaibigan. Ang atmosfera noon ay napupuno ng pagtatawanan, malalakas na tugtugan at masasayang pag-iinuman. Walang sinayang si Douglas na bawat sandali. Nasadyang ini-enjoy ang buong gabi ng pagkakasiyahan nilang magkakaibigan. Pero kung ang minsan ang pagiging masaya sa ganong klaseng pagdiriwang ay maaaring magbigay sa iyo ng masamang kahihinatnan, kinahapunan ay nalagay si Douglas sa matinding hangover na halos hindi na niya magawang pumikit ng gabing iyon. Bunga rin ang pinaghalo-halong kombinasyon ng pagsasaya, pagtatawanan at labis na pagkalasing. Nagising na lamang siya na dumadaing sa matinding pananakit ng ulo, nanunuyot na bunganga at bigat ng pangangatawan. Nawari mong gumagapang sa bawat tibla ng kanyang pagkatao. Gayunpaman sa kabila ng kanyang mahinang pisikal na kondisyon ay alam ni Douglas na kinakailangan niyang mahila pabalik ang kanyang sarili. Lalo't yun ang araw kung saan kinakailangan niyang magbalik sa syudad kung saan siya nakatira at nagtatrabaho. Isang importanteng meeting ang nakaschedule sa susunod na araw. Isang oportunidad na magbubukas ng pintuan para sa kanyang propesyon at paglaki ng kumpanya. Tila ba nakatadhana siyang subukin ng kanyang karunungan at pagpapasensya. Dito ay nabalitaan naman ni Douglas na ang kanyang kaibigan na siyang dapat susundo sa kanya sa airport ay wala din sa maayos na pakiramdam gaya niya, dala ng labis na pag-inom ng alak kinagabihan. At dahil wala nang iba pang pwedeng magawa, ay agad na lamang nagtawag si Douglas ng taxi para masigurado ang mabilisan niyang pagdating. Pero sa kanyang frustrasyon, ang taxing kinuha niya, labis namang natagalan sa pagdating na mas lalo pang nakapang-asar sa kanya. Nakasakay din naman siya pagdating ng taxi at habang nasa biyahe papuntang airport at nang nakakailang minuto na sila sa biyahe papunta sa kanilang destinasyon, ay bigla naman siyang dinapuan ng kamalasan. Ang gulong ng taxi ay nasira na nagpuwersa kay Douglas na mas lalo pang maghintay ng pilit. Kailangan na ni Douglas noon ang bagong sasakyang malilipatan o magsasagawa na lamang ng ilang alternatibong paraan. Matapos ang makapag-request ng panibagong taxi ay nagawa din naman niyang makarating ng airport at base sa kanyang pagkadismaya matapos ang mag-check-in ay napag-alaman niyang ang kanyang flight ay madidelay ng 4 na oras dahil umano sa ilang technical issues. Sadyang natadtaran siya ng matinding kamalasan na labis niyang ikinaiinis pang lalo hanggang sa mapikon na si Douglas ng sobra. Lalo't kilala si Douglas ng karamihan bilang isang tao na hindi ganun kabait sa unang tingin at hindi rin pala birong lalaki. Sa partikular na araw na yon, ang sunod-sunod na hindi magandang pangyayari ay nagtulak sa kanya sa matinding pakiramdam na hindi niya mapigilan. Ang airport ay nauwi sa tuluyang pagkakagulo kung saan ang kumpol ng mga tao sa kanya-kanyang congregate sa kani-kanilang mga boarding areas. Ang malakas at sabay-sabay na pag-uusapan ng mga naroroon ang siyang naging ingay sa paligid. Kasabay pa nito ng pag-iyak ng mga bata at ingay nila sa paglalaro. Ang buong paligid ay naglagay sa kaguluhan kung saan mas naging emosyonal ang bawat taong nagsasalita ng malakas at may kanya-kanyang tinatawagan. Nagpapahayag ng ilang impormasyon at nagpapakita ng kanilang pag-aalala. Ang speakers ay nagkalat sa airport para makapag-provide ng mga karagdagang impormasyon na may kinalaman sa flight para sa mga taong unang beses pa lamang sasakay ng eroplano, kung saan naging sunod-sunod ang ilang announcement, boarding calls at pagbababala sa mga biyahero sa airport. Ang bawat ingay na waring tumatagos sa katawan ni Douglas na bigla na lamang kinabahan, dahilan para magpaulit-ulit siya sa pananalita at ito ang mas nakadagdag sa iritasyon na nadarama ni Douglas. Pagsapit ng kanyang boarding time ay hinanap na agad ni Douglas ang kanyang upuan sa loob ng eroplano. Maswerte namang nakakuha siya ng isang upuan na malapit sa bintana at ang upuan ay kasunod walang nakaupo kaya't siya ay medyo komportable. Siniswerte na ba siya pagkatapos ng lahat? Dahil sa paglalaan ngayon ng eroplano ng isang komportableng kalagayan para sa kanyang mahabang biyahe.
Matapos makasakay ang lahat ay napagmasdan pa ni Douglas na ang pinto ng eroplano ay nakabukas pa rin, indikasyon na hindi pa sila nakahandang makaalis. Kaya't agad siyang napatanong sa isang crew doon at kamalas-malasan ay agad naman siyang nairita sa kanyang nalaman. Agad siyang sinabihan ng isang pasahero na hindi makakaakyat ng eroplano ang kanila pang hinihintay. Labis na naiinis si Douglas, pakiramdam ba niya siya'y pinagtitripan ng tadhana. Ang magandang mood ni Douglas bago umalis sa kabila ng kanyang hangover ay napalitan ng pagkainis at pagkairita dahil sa sunod-sunod na trahedyang hindi niya inaasahan. Wala naman siyang nais kundi ang isang maayos na biyahe maging sa eroplano. Nang walang anumang istorbo, ilang sandali pa ay nakaakyat na rin ang papasok sa aircraft ang pasaherong kanilang hinahintay. Ito ay isang matandang babae na hirap na sa paglalakad. Nagdasal naman si Douglas na sana'y wag umupo ang matanda sa kanyang tabi, pero waring ang tadhana na mismo ang nagnanais na sila'y magkatabi at magkasama. Dahil ang bakanting upuan sa kanyang tabi, sa mismo ng tabi ng bintana ay para pala sa matandang babae na kanilang hinihintay. Wala rin namang nagawa si Douglas. Tumayo muna para hayaang makaupo ng maayos ang matandang babae sa kanyang dapat na pwesto. At ito'y napangiti naman sa kanya dahil sa ginawa niyang paggalang. Nang ayos na ang dalawa ay agad umandar ang eroplano hanggang sa umangat na ito papuntang Himpapawid. Nagawa nilang iwan at lumayo sa ingay kaguluhan ng airport habang si Douglas ay nagre-recover pa rin sa kanyang hangover na nagbibigay sa kanya ng bahagyang pagkasakit ng ulo. Kaya naman pilit na lamang niyang ginagawang komportable ang sarili hanggat maaari, kung sa naghahanap na lang siya ng kaginhawaan sa pagtulog habang nasa flight. Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata, sumandal at pilit munang ipinapakalma ang kanyang isip. Si Douglas ay sadyang nalagay sa mahimbing na pagkakatulog nang maalimpungatan siya matapos may marahang humawak sa kanyang braso. Ito ay ang babae na nakaupo sa kanyang tabi, nakikiusap ng permisyon para makapunta at makagamit ng banyo. Si Douglas naman kahit na inaantok ay hindi masyadong makamulat, ay agad na tumindig sa kanyang upuan para makadaan ng maayos ang matanda. Kung saan nagawa naman ni Douglas ang maghintay at sa paghihintay na yon ay agad din siyang nakaidlip. Pero nagising na naman matapos siyang kalabitin ng matanda para magbalik sa kanyang upuan. Ang nakakairitang pangyayaring iyon ay 3 beses na nangyari sa kanyang biyahe. Tuwing nangangailangan ng matanda na magbanyo, sinusubukan man ni Douglas ang huminahon ay nagiging manipis na talaga ang kanyang pasensya. Dala ng matinding prostrasyon, si Douglas ay nagsagawa ng matinding remark sa matanda na dapat ay gumamit na lamang ito ng adult diapers sa susunod. Kung talagang hindi nito makontrol ang kanyang sarili, medyo napalakas ang kanyang pananalita at yun ay nadinig ng iba pang biyaherong sadyang napatingin sa kanilang dalawa. Ang matanda naman ay napayuko na lamang sa kahihiyan ng mga sandaling iyon. Dito ay hindi na nagawang maging komportable ng dalawa sa kanilang kinalalagyan. Ang matanda dala ng kahihiyan ay agad namang humingi ng paumanhin kay Douglas dahil sa kanya umanong ginagawang pangiistorbo. At dahil medyo nang ibabaw na nga ang eksena ay isang flight attendant ang lumapit sa kanila para alamin kung ano ang nangyayari. Agad niyang kinausap ang attendant ng matanda kung papayag ba itong magpalit na lamang sila ng kanyang katabi ng upuan. Napatungo na lamang din ang matanda bilang pagsang-ayon, indikasyon na hindi nito talaga ginustong maistorbo ang lalaking katabi sa anumang paraan. Imbis na magpalit ay hinanapan na lamang ng attendant ng ibang mauupuan ng matanda kung saan ito mas magiging komportable. Nagbuntong hininga na lamang si Douglas nang tuluyang mawala ang balakid sa dapat ay komportable niyang pagbibiyahe. Bagamat si Douglas ay natulog lamang sa buong biyahe, pagkababa ng eroplano ay agad din siyang nagising. Dito ay napansin ni Douglas ang kakaibang tingin ng mga biyahero. Pero binaliwala niya na lamang iyon dahil hindi naman yun ganon kaimportante sa kanya. Wala din naman siyang pakialam sa opinyon ng iba na wala namang naiambag sa kanyang buhay. Nang medyo nararamdaman niyang nawawala na ang kanyang pagkahilo ay agad na siyang dumiretso papauwi. Pagod na pagod, dulot ng biyahe at eksena at hamon na kanyang naranasan. Kasinabayan pa ng matinding pagkatama niya ng alak. Simula sa pagka-delay ng taxi, pagkabutas ng gulong nito, pagka-delay ng flight, hanggang sa insidenteng may kinalaman sa matandang babae.
Kinabukasan ay agad na siyang nagpunta sa opisina para mag-review ng reports at maghanda para sa importanteng meeting na magaganap. Mataas ang kumpiyansa niya sa sarili na nasa kontrol niya ang sitwasyon at malamang mapapahanga niya ang lahat sa meeting dahil sa kanyang kahusayan. Pero ang tadhana ay may ibang plano para sa kanya. Sa kabila ng pagdaloy ng determinasyon sa bawat ugat ni Douglas, ay nagawang magising ni Douglas sa umaga ng linggong yun. Nakahanda ng humarap sa hamon, suot ang kanyang pinakamagandang suit at pinagpili ang tie na nagpapakita ng kanyang pagkaotoridad at kumpiyansa sa sarili. Nasasaisip na ang unang impresyon sa isang tao ang siyang nagbibigay ng crucial role para makamtan ng tagumpay. Nagawa namang hintayin si Douglas ng meeting sa isang kilala at prestihiyosong kumpanya kung saan naghahanap sila dito para sa brand management agency na magpapaangat sa kanyang presensya at impact sa marketplace ng lugar. Alam ni Douglas na ang oportunidad na yon ay magagawang makapagpabago sa kanyang buhay ng sobra at sa karir. Kung nung nakaraan ay nagawa niyang mag-alala pa rin sa lahat ng hamon at kamalasan niyang napagdaanan, ngayong araw ay waring lumalatag naman ang lahat ng maayos at perpekto. Ang receptionist naman ay agad siyang binati. "Good morning, Mr. Douglas." Si Douglas naman, na may pagkamataas ang tingin sa sarili, ay binaliwala lamang ang pagbating yon ng babae. Agad niyang inatasan ng kanyang assistant na sabihan siya sa oras na dumating ang pinakaimportanteng kliyente para sa meeting. Pero iba ang naiplano ng tadhana na dapat mangyari na siyang e-epekto sa kanya ng todo. Kasabay ng kaba ay naging madalas ang pagtingin ni Douglas sa kanyang relo. Naghihintay na lamang siya sa signal na magiging indikasyon sa pagsisimula ng kanilang meeting. Bigla-bigla ang assistant naman niya ay nagmamadaling lumapit nang may nag-aalalang ekspresyon. Sinabi nito kay Douglas na nagawa na palang makarating ng kliyente kung saan ang meeting ay nasimula na pala sa opisina ni Boss Douglas nang hindi niya nalalaman. Pakiramdam ni Douglas ay naisantabi siyang bigla at hindi binigyang halaga, kaya't agad siyang tumindig at dumiretso sa opisina ng kanyang boss at pagkabukas nga niya ng pintuan ay agad siyang natigilan sa kanyang nasaksihan. Isang eksena na nagpatulala sa kanya at nagpatahimik bigla. Hindi makapaniwala si Douglas na maaabutan niyang kamiting ang kanyang amo, ang mismong matandang babae na nakatabi niya sa eroplano. Ang potensyal pala niyang kliyente ay walang iba kundi ang matandang babaeng kanyang napahiya. Ang babaeng napagsalitaan niya ng hindi maayos, dala ng pagkainis, ay nakaupo ngayon sa harapan ng kanyang amo. Nag-uusap may kinalaman sa ilang business at partnership. Isang pangyayari na hindi agad na iproseso ng maayos ni Douglas sa kanyang utak. Nang tuluyan siyang nilamon ng realidad, dulot ng simpleng pagkakamali na kanyang nagawa. Ang matanda ay dumating pala ng mas maaga kay Douglas para sa meeting, na nakaupo lamang sa may reception area para mag-antay. Doon mismo ay nadinig pa ng matanda ang ginawang pagbati ng receptionist kay Douglas. Dito ay napagtanto na ang taong kanyang kikitain ay ang mismong nakatabi niya sa eroplano at nagpahiya sa kanya. Kaya agad pinakiusapan ng matanda ang receptionist na tawagan ng superior ni Douglas para doon direkta ang meeting kaysa makaharap agad si Douglas ng personal. Hindi naman nagawang banggitin ng matandang babae ang naganap sa eroplano. Habang nasa kasagsagan siya ng meeting, ayaw naman niyang maging mahirap pang lalo ang sitwasyong ito para kay Douglas. Nakiusap na lamang siya na magkaroon ng ibang tao sa kumpanya na maghahawak sa kanya sa mga affairs. At dahil ginagalang ng boss ni Douglas ang nais ng kanilang kliyente, ay walang pagdadalawang isip itong sumang-ayon. Kaya't ang isa sa mga kasamahan ni Douglas ang siyang nakakuha ng oportunidad at responsibilidad na dapat talaga ay para sa kanya. Isang malaking kawalan para kay Douglas na hindi nito agad matatanggap, pero wala siyang magagawa kung ayaw niyang mas mapasama pa ang lahat. Nagpapakita na ang simpleng pag-uugali at pananalita sa kapwa ay nagbibigay ng kasama o magandang resulta sa kahit sino man. Bandang huli ay wala nang nagawa si Douglas kundi harapin ang masamang kahinatnan ng kanyang ginawa. Hindi lamang siya nawala ng importanteng deal kundi natuto din ng mahalagang aral na may kinalaman sa respeto at pag-unawa sa kapwa. Napaharap siya sa isang masamang realidad na ang professional success ay hindi palaging nababase sa technical skills at results, kundi nababase din sa kung paano tayo makitungo at gumalang sa ating kapwa. Ang kawalan ni Douglas ng konsiderasyon at paggalang sa matanda gaya ng nangyari sa eroplano
ay nagdulot sa kanya ng masamang karma at karir na matagal na niyang hinahangad. Ang istorya ni Douglas ay naging isang malakas na pagpapaalala na tayo ang arkitekto ng sarili nating buhay, na ang bawat interaksyon at desisyon na ating ginagawa ang siyang nagbibigay hugis sa mundo ng ating ginagalawan sa pamamagitan ng pagtatahi ng kabutihan, pagkarespeto, pag-unawa. Tayo ay makakagawa ng maganda at positibong lugar na hindi lamang magiging maganda para sa iyo, kundi magiging maganda din para sa lahat.